Hello mga kulit! Welcome back sa aking channel! So for today's video, kamusta na kayo mga kulits? Grabe ang init ngayon. Pero actually araw-araw sobrang init. Talaga naman. Pagka dito ka sa loob nagluto, good luck naman talaga kahit na may exhaust kayo. Kami may exhaust kami pero tapos lagyan mo electric pan, mainit pa rin. Buti na lang may lutuan kami doon sa labas. Yan. So, ngayon mga kulit, kahit mainit, syempre, gusto natin kumain ng tinapay. Yan, gagawa tayo ng pangmalakasang croissant bread. Yan. Kung nakikita nyo sa TikTok, nagtitrending yung croffle. Croffle for business. So, itong croissant dough na gagawin natin, pwede nyo itong gawin pang croffle. Yan. Bakit tinawag na croffle? Kasi, croissant dough na iluluto nyo sa waffle maker. Yan. So, kung gusto nyo mag-start ng croffle business, hindi nyo na kailangan umorder ng ready-made na croffle dough. Kasi mapapamahal kayo doon. Siyempre, may labor na yun eh. Kasi actually, maprosesong gumawa at matagal gumawa ng croissant dough kung susundin nyo yung normal na procedure. Diba? Pero itong atin, padadaliin natin ng konti. Konti. Slight. So, ano bang kakailangan natin? Siyempre, kailangan natin ng bread flour. Yan. 2 cups ng bread flour. Tapos, 1 tablespoon ng margarine or butter. 1/3 cup ng evaporated milk. Tapos, 1/8 cup ng white sugar. 1/2 tablespoon ng instant dry yeast. 1/2 teaspoon ng salt, at saka 1 whole egg. Yan. So, diba, nandito na tayo. Naka-electric pa na tayo, pero mainit pa rin. Hayaan nyo, pag tayo naka-LL, pa-airconin natin tong kusina. Charot. So, kailangan nyo ng stand mixer. Kung wala kayo nito, kahit yung hand mixer, okay lang. Pag wala naman, pwede ding manual din, okay lang din. Kung saan kayo meron, doon tayo. Huwag na tayong maghanap pag wala, diba mga kulit? Yan. So, anong gagawin natin dito? I-mix muna natin yung ating mga wet ingredients. Yan. So, mag-start tayo dito sa ating evaporated milk. Yan. Lalagay nyo lang yan dyan. Yun. Ayan. Tapos, ihalo nyo ang inyong egg. 1 whole egg. Pak. Ayan. Tapos, ilalagay na natin yung pwede nating haluin yan. Grabe init talaga. So, mga kulit, alam nyo na, huwag kayong mag-stay sa labas ng mga ganitong oras para hindi kayo ma-heat stroke o ma-high blood. Stay hydrated always. Tapos, lagyan na natin yung ating white sugar. Ihuhuli natin yung flour. Ano lang naman yan? May mix-mix mo lang lahat yan. Yan. Instant dry yeast. Yun. At yung ating salt. Yan. Mix-mix lang natin yan. Mekos-mekos. Salamat nga pala sa nag-sponsor ng aking pa-stand mixer. Salamat kay B-Boy. Yan. Diba? So, tapos, ihahalo na natin yung ating pangmalakasang bread flour. Wait lang. Ayan. 1 tablespoon na butter. Ayan. So, ngayon, nalagay na natin lahat ng ingredients, mga kulets. Ayan. So, hahayaan na lang natin siyang mag-mix. Wait lang.
Ayan, so okay na siya. Yun. Buo na yung ating dough. Yun. Mabilis lang talaga pag merong stand mixer. Pero kung wala naman kayo, carry lang kahit yung hand mixer or manual lang. Iwan muna natin dyan. Yan, ganyan na siya mga kulit. So, lagyan natin ng flour, yung inyong, ito, lababo. Malinis itong lababo natin ha. Nilinis ko yan para dito sa ating pag-bake yan. Para hindi siya dumikit. So, kailangan natin itong bilogin. Tapos, hahatiin natin siya to 8 equal parts. Yan. Hiwain natin siya. Sana pantay. Yes. Yun. Naka 8 bilog na tayo. 2, 4, 6, 8. Ngayon, i-rest muna natin yan for 10 minutes bago natin flatten. So, tatakpan nyo lang yan ha. Ayan. 10 minutes. A few moments later. Pwede na to mga kulets kasi nakalipas na ang 10 minutes. Ayan. So, ang gagawin natin ay pipisatin na natin siya. Ipa-flat na natin siya. Pa-flat nyo pero bilog pa rin. Pag flat nyo. Yan, bilog pa rin. So, itabi lang natin itong iba. Ngayon, ilalagay natin siya dito so may plastic para hindi siya dumikit. So, ilalagay natin siya dito. Ganyan. Sa ano to, yung cling wrap para hindi siya dumikit. Tapos, pahira natin siya ng butter or margarine. Ito yung madaling paraan kasi yung normal na proseso ng croissant, ano siya talaga, yung pa-rectangle na kailangan na ilalagay mong butter doon isang bloke. Tapos, itutupi mo siya ng ilang beses para magkaroon siya ng ilang layers na even. Ganon ang proseso ng normal na croissant. Matrabaho yun. So, ito na yung pinakamadali. Yan. Ganun din yung gagawin natin sa iba. Ito na yung mga kulets. Nag-una natin. Akala mo crepe, no? So, ilalagay natin ito sa freezer for 20 minutes. Kukuberan muna natin siya. Ayan. Tapos, lagay nyo sa freezer for 20 minutes. Ayan. So, yun na mga kulets. 20 minutes nang nakakaraan. So, ating kukunin yung ating dough sa freezer. So, 20 minutes lang, diba? So, yan. Tapos, imamasa na natin siya. Try natin kung pabilog ba or pa-rectangle. Pag pa-rectangle, dapat equal lahat ng sides. Pag pabilog, para siyang pizza, dapat. Ganon. So, ano naman talaga to mga kulits? Maproseso nga ang ating, ayan na siya.
ang ating croissant, pero worth it naman yan kapag katapos, diba? Siya, yan, nilagay lang natin ng flour yung ibabaw. Tsaka yung ibaba para hindi dumikit, pati yung ating rolling pin. So, atin na siyang itap-tap para roll natin siya ng pabilog. So, carry natin siya ng pabilog, mga kulit. So, yun na yun, mga kulets. Nahiya na natin. Ginawa ko na lang rectangle kasi nga medyo maliit itong ating countertop. So, meron tayong natirang dough. Yan. So, ang gagawin natin, hindi man siya perfect na triangle na patusok. Pwede na natin pagtyagaan mga kulets. Pero alam ko, mas magaling kayong tawag dito, triangle sa akin. So, iro-roll lang natin to mga kulets. 2 to 3 hours nating i-rest yan para maging wiggly at tumubo. Yan. So, kung gusto niyo naman magbenta ng mga frozen na dough, so, ito na siya mga kulets. I-let lang natin siya dito for 1 to 2 hours. Tapos, balikan natin mamaya. Hello mga kulets! So, after more than 3 hours, ito na ang kinalabasan ng ating croissant dough. Tchanan! O, diba? Nag-rise na siya talaga. Tumubo na. Tapos, dapat talaga yan wiggly. Yung umaalog ba? Umaalog na para siyang soft. Yan. Tapos, lalagyan natin yan ng milk. Pero, ipapainit ko muna tong air fryer kasi dito natin siya lulutuin. Yes. Pwede po siya dito sa air fryer. Pwede po siya talaga. So, kung gusto nyo, marami kayong option. Pwede sa oven, pwede sa air fryer, tapos pwede sa waffle maker. Diba? Marami kayong option. Pero hindi ko pa natatry doon sa ating bread maker. Feeling ko pwede din yan. So, iwawash muna natin siya ng milk, tapos lalagyan natin dito sa ating air fryer. Pwede nyo naman ilagay ang water, pero ako mas preferred ko ang milk. Ngayon naman mga kulets, itatry natin sa ating bread maker, sandwich maker, yan. Ito, ganyan na itsura niyan. So, wala pa kasi tayong waffle maker, hindi pa ako nakakabili. Wala pa tayong budget para dyan. So, itatry natin dyan kung anong magiging gawi. Try lang natin, wala namang mawawala, diba? Ganyan, tingnan natin kung anong mangyayari. So, ganito ang itsura niya mga kulets. Oh, mas maganda pa rin talaga pag sa waffle maker. Kung nyo mag-business ng croffle, mag-i-invest talaga kayo sa waffle maker. May nakikita naman ako sa Shopee na medyo mura lang. Kung gusto nyo naman na yung malakihan, yung 4 na square, tapos ilalagay nyo yung croissant do sa gitna para maganda yung design. Mga siguro 1,200 to 1,500 yung nakita ko sa Shopee, pwede na yon.
So, kailangan talaga mag-invest kayo sa mga ganun na, ano ba tawag dyan? Appliances, lutuan, para kung magbi-business talaga kayo, di ba? So, pag nakabili na ako ng waffle maker, yan, pwede na tayong gumawa ng croffle. For now, croffle dough muna ang ating ginawa. At ginawa na natin siyang croissant. Ayan. O, diba? Gamit ang ating air fryer. So, ito, okay na yan. Medyo. Pwede na natin pagtsagaan yun. Lalagyan na lang natin. At actually, ito na yan, oh. Bango. Ito naman yung loob. Masarap. Ngayon, kung gusto niyong gumawa ng croffle dough, ilagay niyo sa freezer, okay naman. Para hindi na kayo bibili ng gawa na, diba guys? Diba mga kulets? Para mas makamura kayo. Kesa yung bibili kayo ng instant na. Kasi practical, mas makakamura talaga kayo pag kayo ang may gawa. Kaya ako sa inyo, either mag-business kayo ng croffles or kayo mismo ang gumawa ng croffle dough or ng croissant dough para yun ang gawin yung business mismo. Sa inyo kukuha yung mga nagtitinda ng croffle, diba? Kumbaga sa inyo manggagaling ang ingredients, yung mismong dough. Pwede yan. So may option kayo, diba? Basta, sa pagbe-bake naman, susundin mo lang naman yung tamang measurement eh. Tsaka, tatansyahin mo talaga. Hindi ka naman dyan magkakamali. Katulad nito. Pero kung gusto nyo talaga nung classic na croissant dough, susundin nyo yung normal process. Tiyagaan lang, diba? Basta pag may tiyaga, may croissant. Basta pag may tiyaga, masarap ang kalalabasan. Yun. Okay, patay na natin kasi hindi siya masarap pag nasunog. Mamaya, lilinisin ko pa yun. So, hanggang dito na lang muna tayo mga kulets. Yan. Sana na-enjoy nyo yung ating video for today. Paggawa ng ating croissant dough. Kakainin na namin to. Masarap to sa lagay mo sa butter. Bye mga kulit!